Paano po ba talaga ang protocol sa pagdaan ng bag sa screening? Kung may makita na may bawal sa bag, ano lang ang daang po pwedeng gawin itong mga screening officers natin? Para din aware kami Ah, na pagka ginawa nyo na yan, hindi tama, baka papunta na yan sa kupit. Opo. Ang ginagawa po diyan, of course yun, di ba? Pag may carry bag po kayo, ano, and then padadaanin niyo po sa x-ray. Pag may nakita po doon, ang mga pinagbabawal po doon, like halimbawa, yung mga liquids more than 100 ml, then yung mga aerosol, bawal po doon, yung mga perfume, mga ano na more than 100 ml, bawal po yun. Oh. Yung mga cans po, na easy open cans, bawal po yun. Oo, pero Yung kunwari, mga, yun nga po, Yuse, kunwari, merong bawal sa bag, nakita ng screening officer, dapat ba hawakan nila yung bag? Paano po ba protocol doon? ano po yun, actually hinihiwalay po yun. Pag automatic po, yung x-ray machine po natin, automatic fit, may pipindutin po pag may nakitang bawal, hinihiwalay po yung bag mo. And then lilipat po yun sa isang table kung saan po patatawag yung may-ari. At may camera po doon. At pakikita po yung camera, yung sa camera, doon sa may-ari, na bubuksan yung bag, tapos ituturo po may nakita pong ganito dito sa lugar na to. So, ang dapat tatabi. hahawak ng bag, yung may-ari, hindi yung screening officer. Sa harap po nung ano, minsan ho hindi yun ang screening officer po ang maawa kasi paano ho ma'am kung halimbawa baril pala yung nandoon, di ba? Oo. So kailangan nakikita po at naka-video po sa CCTV yung nangyayari. So, papakita ho. Okay, they're allowed to hold our bags kung meron mang bawal, halimbawa yung liquid na more than 100 ml, allowed po silang hawakan yun. Yes, Diba, yes. Yusek, Opo. tama, inalis na natin yung bulsa nila. Yung itong nahuli na to, Opo. nung nag-abutan ng pera, saan nilagay yung 7,000 pesos? Saan tinago? Yun nga ho ang titignan namin kasi inipit niya sa kamay niya and then may hinawakan siyang, ang sa report pa lang po sa akin, inipit po yung nung niya sa kamay niya, kanang kamay, and then may hinawakan po siyang parang object para to conceal. Ngayon, hindi po natin alam kung saan nila tinago. So yun ho yung magiging part ng investigation. Hindi Paano pa na tapos. ipasa. So, nakakagawa talaga Opo. ng paraan para mangupit. Opo, kaya Oo. nga ho kaya nga ho, ngayon ho, pinagre-report na po namin sila Oo. para ho mag-undergo na sila ng investigation dito sa amin. Oh, we do hope ito na yung last. Pero hindi naman natin kasi hawak din yung gagawin. Tama yung sinasabi nyo. Sometimes pag nakakita ng opportunity, baka hindi napipigilan po yung sarili. Para na lang po sa kapakanan ng mga passengers natin na baka may na-experience din na ganito, pwede pa ba sila mag-report po sa inyo? At saan po pwede mag-report? Po, yung mga naka-experience po ng mga ganitong klase ng modus operandi, yung mga pagnanakaw ho sa airport na yan, involving yung mga kasamahan po namin, wag ho silang mag-atubiling pumunta po dito sa amin para i-report. Kung kaya po nilang, kung nasa Manila po sila, kahit po nangyari yan nung last year pa, i-report na lang po nila sa amin. Kasi baka ma-retrieve pa po namin yung CCTV at makita pa po namin. Dito na lang po sa office po namin dito sa May Pasay, sa office po ng Transportation Security. Pwede po nila akong hanapin o kaya si Attorney Tindero po kung siya ang mag-aasikaso sa legal investigation po ng mga ganyang case. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.